Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 5, ang plano ng kaligtasan. Napuno ng kalungkutan ang langit, dahil napagtanto na ang tao ay nawala at ang mundong iyon na nilikha ng Diyos ay mapupuno ng mga mortal na tiyak na mapapahamak sa paghihirap, sakit, at kamatayan, at walang paraan ng pagtakas para sa nagkasala. Ang buong pamilya ni Adan ay dapat mamatay. Nakita ko ang kaibig-ibig na Jesus at nakita ko ang isang pagpapahayag ng pakikiramay at kalungkutan sa kanyang mukha. Hindi nagtagal nakita ko siya na papalapit sa napakaliwanag na bumabalot sa Ama. Sabi ng aking kasamang anghel, siya ay malapit na nakikipag-usap sa kanyang Ama. Ang pagkabalisa ng mga anghel ay tila matindi habang si Jesus ay nakikipag-usap sa kanyang Ama. 3 beses siyang ikinulong ng maluwalhating liwanag tungkol sa Ama, at sa ikatlong pagkakataon na siya ay lumabas mula sa Ama, ang kanyang pagkatao ay makikita. Ang kanyang mukha ay kalmado, malaya sa lahat ng kaguluhan at pag-aalinlangan, at nagniningning ng kagandahang loob at kagandahan, tulad ng hindi maipahayag ng mga salita. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa hukbo ng mga anghel na ang isang paraan ng pagtakas ay ginawa para sa nawawalang tao. Sinabi niya sa kanila na siya ay nagsusumamo sa kanyang Ama, at nag-alok na ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos, upang kunin ang hatol ng kamatayan sa kanyang sarili, upang sa pamamagitan niya ay makatagpo ng kapatawaran ng tao, na sa pamamagitan ng mga merito ng kanyang dugo, at pagsunod sa batas ng Diyos, maaari silang magkaroon ng pabor ng Diyos at madala sa magandang halamanan at makakain ng bunga ng puno ng buhay. Sa una ay hindi maaaring magalak ang mga anghel, sapagkat ang kanilang komandante ay walang itinagos sa kanila, ngunit binuksan sa harap nila ang plano ng kaligtasan. Sinabi sa kanila ni Jesus na siya ay tatayo sa pagitan ng galit ng kanyang Ama at ng nagkasalang tao, na siya ay magdadala ng kasamaan at pangungutya, at kakaunti ang tatanggap sa kanya bilang anak ng Diyos. Halos lahat ay mapupuot at tatanggihan siya. Iiwan niya ang lahat ng kanyang kaluwalhatian sa langit, lilito sa lupa bilang isang tao, magpapakumbaba ng kanyang sarili bilang isang tao, maging pamilyar sa kanyang sariling karanasan sa iba't ibang mga tukso na dadaan sa tao, upang malaman niya kung paano tutulungan ang mga dapat tinukso, at sa wakas, pagkatapos na maisakatuparan ang kanyang misyon bilang isang guro, siya ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao at titiisin ang halos lahat ng kalupitan at pagdurusa na maaaring bigyan ng inspirasyon ni Satanas at ng kanyang mga anghel na gawin ng masasamang tao, na siya ay mamamatay sa pinakamalupit na kamatayan, ibinitin sa pagitan ng langit at lupa bilang isang nagkasalang makasalanan, na siya ay magdaranas ng kakilakilabot na mga oras ng paghihirap, na kahit na ang mga anghel ay hindi makatingin, ngunit tinatakpan ang kanilang mga mukha mula sa paningin. Hindi lamang paghihirap ng katawan ang kanyang daranasin, kundi paghihirap ng isip, na hindi maihahambing sa anumang paraan ng pagdurusa ng katawan. Ang bigat ng mga kasalanan ng buong mundo ay mapapasa kanya. Sinabi niya sa kanila na siya ay mamamatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw, at aakyat sa kanyang Ama upang mamagitan para sa suwail, nagkasalang tao. Ang isang posibleng daan ng kaligtasan. Ang mga anghel ay nagpatira pa sa harap niya. Inialay nila ang kanilang buhay. Sinabi ni Jesus sa kanila na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay ililigtas niya ang marami, na ang buhay ng isang anghel ay hindi makabayad ng utang. Ang kanyang buhay lamang ang maaaring tanggapin ng kanyang Ama bilang pantubos para sa tao. Sinabi rin ni Jesus sa kanila na magkakaroon sila ng bahagi na kumilos, na makasama siya at sa iba't ibang panahon ay palakasin siya, na kanyang kukunin ang makasalaan ng kalikasan ng tao, at ang kanyang lakas ay hindi man lamang makakapantay sa kanila, na sila ay magiging mga saksi ng kanyang kahihiyan at malalaking pagdurusa, at na habang sila ay nasaksihan ng kanyang mga pagdurusa at ang pagkamuhi ng mga tao sa kanya, sila ay maaantig ng pinakamalalim na damdamin, at sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa kanya ay nanaisin na iligtas siya mula sa kanyang mga mamamatay tao, ngunit hindi sila dapat makialam upang hadlangan ang anumang bagay na dapat nilang makita, at na dapat silang kumilos bilang bahagi sa kanyang pagkabuhay na maguli, na ang plano ng kaligtasan ay ginawa, at tinanggap ng kanyang Ama ang plano. Sa isang banal na kalungkutan ay inaliw at pinasaya ni Jesus ang mga anghel at ipinaalam sa kanila na pagkatapos nito yaong mga kanyang tatubusin ay makakasama niya, at na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay tatubusin niya ang marami at lilipulin siya na may kapangyarihan ng kamatayan. At ibibigay sa kanya ng kanyang Ama ang kaharian at ang kadakilaan ng kaharian sa ilalim ng buong langit, at aariin niya ito magpakailanman.
Si Satanas at ang mga makasalanan ay pupuksin, hindi na muling guluhin ang langit o ang dinalisay na bagong lupa. Iniutos ni Jesus na ang hukbo ng langit ay makipagkasundo sa plano na tinanggap ng kanyang ama at magalak na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ang nahulog na tao ay muling madakila upang magtamo ng linggap sa Diyos at magtamasa sa langit. Pagkatapos ay napuno ng kagalakan, hindi maipaliwanag na kagalakan, ang langit. At ang makalangit na hukbo ay umawit ng isang awit ng papuri at pagsamba. Hinipon nila ang kanilang mga alpa at umawit ng isang nota na mas mataas kaysa sa kanilang ginawa noon, para sa dakilang awa at pagpapakababo ng Diyos sa pagsuko ng kanyang mahal na minamahal na mamatay para sa isang lahi ng mga rebelde. Ang papuri at pagsamba ay ibinuhos para sa pagtanggi sa sarili at sakripisyo ni Jesus. Napapayag siya na lisanin ang sinapupunan ng kanyang ama at piliin ang buhay na may pagdurusa at dalamhati, at mamatay sa kahiyahiyang kamatayan upang bigyan ng buhay ang iba. Sinabi ng anghel, sa palagay ba ninyo ay ibinigay ng ama ang kanyang pinakamamahal na anak ng walang pakikibaka? Hindi, nakipagpunyagi pa nga ito sa Diyos ng langit kung hahayaan bang mapahamak ang taong nagkasala, o ibigay ang kanyang minamahal na anak na mamatay para sa kanya. Ang mga anghel ay labis na interesado sa kaligtasan ng tao na maaaring matagpuan sa kanila ang mga ibibigay ang kanilang kaluwalhatian at ibibigay ang kanilang buhay para sa namamatay na tao, ngunit, sabi ng aking kasamang anghel, iyan ay walang kabuluhan. Ang paglabag ay napakalaki na ang buhay ng isang anghel ay hindi nagbabayad ng utang. Walang iba kundi ang kamatayan at pamamagitan ng kanyang anak ang magbabayad ng utang at magliligtas sa nawawalang tao mula sa walang pag-asang kalungkutan at paghihirap. Ngunit ang gawain ng mga anghel ay itinalaga sa kanila, na umakyat at bumaba na may nagpapatibay na balsamo mula sa kaluwalhatian upang paginhawahin ang anak ng Diyos sa kanyang mga pagdurusa at maglingkod sa kanya. Gayon din, ang kanilang gawain ay ang bantayan at panatilihin ang mga sakop ng biyaya mula sa masasamang anghel at ang kadiliman na patuloy na ibinabato sa kanilang paligid ni Satanas. Nakita ko na imposible para sa Diyos na baguhin ang kanyang batas upang iligtas ang nawawala, napapahamak na tao, kaya nga pinahintulutan niya ang kanyang minamahal na anak na mamatay para sa pagsuwi ng tao. Muling nagalak si Satanas kasama ang kanyang mga anghel na kaya niyang, sa pamamagitan ng pagbagsak ng tao, mahayla pababa ang anak ng Diyos mula sa kanyang mataas na posisyon. Sinabi niya sa kanyang mga anghel na kapag kinuha na ni Jesus ang likas na pagkakasala ng tao, maaari niyang madaig siya at hadlangan ang pagsasakatuparan ng plano ng kaligtasan. Ipinakita sa akin si Satanas bilang siya noon, isang masaya, mataas na anghel. Pagkatapos ay ipinakita sa akin kung ano siya ngayon. Nagtataglay pa rin siya ng isang makaharing anyo. Ang kanyang mga katangian ay marangal pa rin dahil siya ay isang anghel na nahulog. Ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa, pagmamalasakit, kalungkutan, masamang hangarin, puot, kasamaan, panlilinlang, at bawat kasamaan. Ang kilay na iyon na dating napakaranggal, lalo kong napansin. Ang kanyang noo ay nagsimula sa kanyang mga mata upang umatras. Nakita ko na napakatagal na niyang nakayuko sa kasamaan na ang bawat mabuting katangian ay nababawasan, at ang bawat masamang katangian ay nabuo. Ang kanyang mga mata ay tuso, at nagpapakita ng mahusay na pagtagus. Malaki ang kanyang frame, ngunit ang laman ay nakasabit ng maluwag sa kanyang mga kamay at mukha. Habang pinagmamasdan ko siya, nakapatong ang baba niya sa kaliwang kamay niya. Mukhang malalim ang iniisip niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, na nagpang-inag sa akin, ito ay puno ng kasamaan at malasatanas na palihim. Ang ngiti na ito ay ang isinusuot niya bago niya tiyakin ang kanyang biktima, at habang ikinakabit niya ang biktima sa kanyang silo, ang ngiting ito ay nagiging kakilakilabot. Sa kabab ang loob at hindi maipaliwanag na kalungkutan, iniwan ni Adan at Eva ang magandang hardin kung saan sila naging napakasaya hanggang sa hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos. Nabago ang kapaligiran. Hindi na ito nag-iiba-iba tulad ng bago ang paglabag. Dinamitan sila ng Diyos ng mga balat upang protektahan sila mula sa pakiramdam ng ginaw at pagkatapos ng init kung saan sila nalantad. Ang di nababagong batas ng Diyos. Ang buong langit ay nagluksa dahil sa pagsuwi at pagkahulog ni Adan at Eva, na nagdulot ng puot ng Diyos sa buong sangkatauhan. Nahiwalay sila sa pakikipag-usap sa Diyos, at nasadlak sa walang pag-asang paghihirap.
Ang kautusan ng Diyos ay hindi maaaring baguhin upang matugunan ang pangangailangan ng tao, sapagkat sa kaayusan ng Diyos ay hindi kailanman mawawala ang puwersa nito o isuko ang pinakamaliit na bahagi ng mga pag-aangkin nito. Ang mga anghel ng Diyos ay inatasan na bisitahin ang nahulog na mag-asawa at ipaalam sa kanila na kahit na hindi na nila mapanatili ang kanilang banal na kalagayan, ang kanilang tahanan sa Eden, dahil sa kanilang paglabag sa batas ng Diyos, gayunpaman ang kanilang kaso ay hindi lubos na walang pag-asa. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila na ang anak ng Diyos, na nakipag-usap sa kanila sa Eden, ay naantig ng awa habang tinitingnan niya ang kanilang walang pag-asa na kalagayan, at nagboluntaryong tanggapin sa kanyang sarili ang kaparusahan na nararapat sa kanila, at mamatay para sa kanila upang ang tao ay ngunit nabubuhay, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagbabayad sala na iminungkahi ni Kristo na gawin para sa kanya. Sa pamamagitan ni Kristo ay nabuksan ang pinto ng pag-asa, na ang tao, sa kabila ng kanyang malaking kasalanan, ay hindi dapat nasa ilalim ng ganap na kontrol ni Satanas. Ang pananampalataya sa mga merito ng anak ng Diyos ay magpapakataas ng tao upang mapaglabanan niya ang mga lalang ni Satanas. Ang pagsubok ay ipagkakaloob sa kanya kung saan, sa pamamagitan ng isang buhay ng pagsisisi at pananampalataya sa pagbabayad sala ng anak ng Diyos, siya ay maaaring matubos mula sa kanyang paglabag sa batas ng Ama, at sa gayon ay maitataas sa isang posisyon kung saan ang kanyang mga pagsisikap na sundin ang kanyang batas, maaaring tanggapin. Isinalaysay sa kanila ng mga anghel ang dalamhati na nadama sa langit nang ipahayag na nilabag nila ang kautusan ng Diyos, na naging dahilan upang si Kristo ay gumawa ng dakilang sakripisyo ng kanyang sariling mahalagang buhay. Nang matanto nina Adan at Eva kung gaano kadakila at kasagrado ang batas ng Diyos, ang paglabag nito ay naging napakamahal ng isang sakripisyong kailangan para iligtas sila at ang kanilang mga inapo mula sa lubos na kapahamakan, nagsumamo silang mamatay sa kanilang sarili, o hayaan silang magtiis at ang kanilang mga inapo, parusa ng kanilang paglabag, sa halip na ang pinakamamahal na anak ng Diyos ay dapat gumawa ng dakilang sakripisyong ito. Ang paghihirap ni Adan ay nadagdagan. Nakita niya na ang kanyang mga kasalanan ay napakalaki na nagsasangkot ng nakakatakot na mga kahihinatnan. At dapat bang ang pinarangalan na komandante ng langit, na lumakad kasama niya at nakipag-usap sa kanya habang nasa kanyang banal na kawalang kasalanan, na pinarangalan at sinamba ng mga anghel, ay dapat ibaba mula sa kanyang mataas na posisyon upang mamatay dahil sa kanyang paglabag. Ipinaalam kay Adan na hindi kayang bayaran ng buhay ng isang anghel ang utang. Ang batas ni Jehovah, ang pundasyon ng kanyang pamahalaan sa langit at sa lupa, ay kasing sagrado ng Diyos mismo, at sa kadahilanang ito ang buhay ng isang anghel ay hindi matatanggap ng Diyos bilang isang sakripisyo para sa kanyang paglabag. Ang kanyang batas ay higit na mahalaga sa kanyang paningin kaysa sa mga banal na anghel sa paligid ng kanyang trono. Ang Ama ay hindi maaaring alisin o baguhin ang isang tuntunin ng kanyang batas upang matugunan ang tao sa kanyang nahulog na kalagayan. Ngunit ang anak ng Diyos, na kaysa ng Ama ay lumikha ng tao, ay maaaring gumawa ng pagbabayad sala para sa tao na katanggap-tanggap sa Diyos, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay bilang isang sakripisyo at pagdadala ng puot ng kanyang Ama. Ipinaalam ng mga anghel kay Adan na, dahil ang kanyang pagsalangsang ay nagdulot ng kamatayan at kapahamakan, ang buhay at kawalang kamatayan ay ipapakita sa liwanag sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesu Kristo. Isang pagtingin sa kinabukasan. Ipinahayag kay Adan ang mahahalagang pangyayari sa hinaharap, mula sa pagpapatalsik sa kanya mula sa Eden hanggang sa baha, at pasulong hanggang sa unang pagdating ni Kristo sa lupa. Ang kanyang pagmamahal kay Adan at sa kanyang mga inapo ay aakayin ang anak ng Diyos na magpakababa upang kunin ang kalikasan ng tao, at sa gayon ay itataas, sa pamamagitan ng kanyang sariling kahihiyan, ang lahat ng maniniwala sa kanya. Ang gayong sakripisyo ay may sapat na halaga upang iligtas ang buong mundo, ngunit iilan lamang ang makikinabang sa kaligtasang hatid sa kanila sa pamamagitan ng napakagandang sakripisyo. Ang marami ay hindi sumunod sa mga kondisyong hinihiling sa kanila upang sila ay maging kabahagi ng kanyang dakilang kaligtasan. Mas pipiliin nila ang kasalanan at paglabag sa batas ng Diyos kaysa sa pagsisisi at pagsunod, na umaasa sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga merito ng hain na inialay. Ang sakripisyong ito ay may napakalaking halaga kung kaya't ang isang tao na dapat mapakinabangan ang kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa pinong ginto, maging ang isang tao kaysa sa gintong kalang ng Ophir. Si Adan ay dinala sa sunod-sunod na mga henerasyon at nakita ang paglaki ng krimen,
ng pagkakasala at karumihan, dahil ang tao ay susuko sa kanyang likas na malakas na hilig na labagin ang banal na batas ng Diyos. Ipinakita sa kanya ang sumpa ng Diyos na mas mabigat sa sangkatauhan, sa mga baka, at sa lupa, dahil sa patuloy na pagsuwi ng tao. Ipinakita sa kanya na ang kasamaan at karahasan ay patuloy na lalago. Gayunpaman sa gitna ng lahat ng agos ng paghihirap at kapigatian ng tao, may iilan na mag-iingat sa kaalaman ng Diyos at mananatiling walang dungeons sa gitna ng umiiral na pagkabulok ng moralidad. Si Adan ay ginawa upang maunawaan kung ano ang kasalanan, ang paglabag sa kautusan. Ipinakita sa kanya na ang moral, mental, at pisikal na pagkabulok ay magreresulta sa lahi, mula sa paglabag, hanggang sa ang mundo ay mapuno ng lahat ng uri ng paghihirap ng tao. Ang mga araw ng tao ay pinaikli ng sarili niyang landas ng kasalanan sa pagsuwi sa matuwid na batas ng Diyos. Ang lahi ay sa wakas ay labis na pinababaw ang halaga na sila ay lumitaw na mababa at halos walang halaga. Sa pangkalahatan ay walang kakayahan silang pahalagahan ang misteryo ng Kalbaryo, ang dakila at matataas na katotohanan ng pagbabayad sala, at ang plano ng kaligtasan, dahil sa pagpapakasaya ng kaisipang laman. Gayunpaman, sa kabila ng kahinaan, at mahinang mental, moral, at pisikal na kapangyarihan ng sangkatauhan, si Kristo, na tapat sa layunin kung saan siya umalis sa langit, ay nagpatuloy sa kanyang interes sa mahihina, nababawasan, at lumalalang mga specimen ng sangkatauhan, at inaanyayahan sila na itago ang kanilang kahinaan at malalaking pagkukulang sa kanya. Kung lalapit sila sa kanya, ibibigay niya ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang handog na paghahandog ng si Adan, ayon sa mga espesyal na tagubilin ng Diyos, ay naghandog para sa kasalanan, ito ay para sa kanya ay isang pinakamasakit na seremonya. Ang kanyang kamay ay kailangang itaas upang kunin ang buhay, na ang Diyos lamang ang makapagbibigay, at maghandog para sa kasalanan. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang kamatayan. Habang tinitingnan niya ang dagwang biktima na namimilipit sa paghihirap ng kamatayan, siya ay dapat umasa sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na inilarawan ng biktima, na siyang mamamatay na sakripisyo ng tao. Ang ceremonial na pag-aalay na ito, na inorden ng Diyos, ay magiging isang walang hanggang paalala kay Adan ng kanyang pagkakasala, at isang pagsisisi rin sa pagkilala sa kanyang kasalanan. Ang pagkilos na ito ng pagkitaw ng buhay ay nagbigay kay Adan ng mas malalim at higit na sakdal na pagkaunawa sa kanyang paglabag, na walang anuman kundi ang kamatayan ng mahal na anak ng Diyos ang makapagpapalubag loob. Namangha siya sa walang hanggang kabutihan at walang kapantay na pag-ibig na magbibigay ng gayong pantubos upang iligtas ang nagkasala. Habang pinapatay ni Adan ang inosenteng biktima, tila sa kanya ay ibinubuhos niya ang dugo ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay. Alam niya na kung nanatili siyang matatag sa Diyos, at tapat sa kanyang banal na kautusan, walang kamatayan ng hayop o ng tao. Ngunit sa mga handog na hain, na itinuturo ang dakila at sakdal na handog ng mahal na anak ng Diyos, lumitaw ang isang bituin ng pag-asa upang tanglawan ang madilim at kakilakilabot na kinabukasan, at alisin ito sa kanyang lubos na kawalan ng pag-asa at pagkasira. Sa simula ang ulo ng bawat pamilya ay itinuturing na pinuno at pari ng kanyang sariling sambahayan. Pagkatapos, habang ang lahi ay dumami sa lupa, ang mga lalaking hinirang ng Diyos ay nagsagawa ng solemneng pagsamba ng sakripisyo para sa mga tao. Ang dugo ng mga hayop ay dapat iugnay sa isipan ng mga makasalanan sa dugo ng anak ng Diyos. Ang kamatayan ng biktima ay isang katibayan sa lahat na ang parusa ng kasalanan ay kamatayan. Sa pamamagitan ng paghahandog ay kinilala ng makasalanan ang kanyang pagkakasala at ipinakita ang kanyang pananampalataya, na umaasa sa dakila at sakdal na hain ng anak ng Diyos, na inilarawan ng paghahandog ng mga hayop. Kung wala ang pagbabayad sala ng anak ng Diyos ay walang komunikasyon ng pagpapala o kaligtasan mula sa Diyos sa tao. Ang Diyos ay naninibugho para sa karangalan ng kanyang batas. Ang paglabag sa batas na iyon ay nagdulot ng nakakatakot na paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Si Adan sa kanyang kawalang kasalanan ay pinagkalooban ng pakikipag-isa, direkta, malaya, at masaya, sa kanyang mailalang. Pagkatapos ng kanyang paglabag ay makikipag-usap ang Diyos sa tao sa pamamagitan ni Kristo at mga anghel. Dito nagtatapos ang Kabanata 5. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video.
Maraming salamat po.